Gandang umaga at sana ang pagpapala ng mahal natin Panginoong Diyos ay nasa ating lahat dito sa Pilipinas. At isalin na rin natin ang buong mundo. We are just one global village, especially with the advent of the internet and the information highway. At nangunguna dyan sa ating palaging pagbabanggit sa ating mga pagpapala ay siyempre ang ating bansang Pilipinas at nangunguna sa buong mundo ngayon ay ang Israel, kung saan sila ay nagkakaproblema dyan sa kagaya ng pagkakaproblema natin dahil hindi basta-basta yung hinaharap natin na kalaban dyan sa West Philippine Sea, ang China. At napakalawak na lugar yan sa ating 200-mile exclusive economic zone. At tingnan naman ninyo kung ano ang ginawa ninyo. Pati yung mga pulis natin ay ginagawa na lang bodyguard ng mga Chino. So sa puntong yan, talagang malala na. The presence here of the Chinese is getting to be more is worse than what we can imagine now. Yung mayor ng Bamban ay mukhang Chinese at ang kanyang background talaga ay ating napipinto na ang mga Chino dito ay merong kanya-kanyang pakayan at hindi yan para sa kabutihan ng Pilipinas, kundi para sa kabutihan ng China. Kasi nga, ang mga analysis na naririnig natin sa mga kasamahan nating bansa dito sa Pilipinas na nandito ay baka kukulangin na nga ang pagkain sa China. Kaya they are now eyeing the Philippines and starting with the West Philippine Sea. Kasi nga dito sa atin, mayaman ang ating kalupaan. At sabi pa nga ng mga Israeli na sila ngayon ang isa sa pinakamagaling sa agrikultura. Ang binabanggit lang nila, Mindanao nga lang eh. Sabi ng mga Israeli experts in agriculture na, give us Mindanao and we will feed the world. Ganun kayaman ang ating bansa. Kahit anong itanim mo dito ay tumutubo. Yung saluyot na hindi mo tinatanim ay tumutubo. Yung mga papaya na hindi mo tinatanim ay tumutubo. Lalo na yung siling labuyo. Ang daming siling labuyo kaya dito na hindi ko tinanim. Basta kusang tutubo. Kasi yan ang pinakaunang gusto kasi ng mga ibon eh. Yung pagkain ng siling labuyo. At saka buo yung kinakain nila. Kaya yung sa pagbabawas nila, yung birds dripping, kaya marami ang siling labuyo na mapapansin mo na kahit hindi mo tinanim ay tumutubo. Ayang siling labuyo, importante yan, mahalaga yan sa kalusugan ng isang tao. Dahil nga, ang napapansin natin, yan ang tanim na may pinakamaraming vitamin C. Mas malakas pa ang vitamin C niyan sa mga prutas, sa kalamansi. O lahat ng prutas may vitamin C yan eh. Pero ang may pinakamaraming laman ng vitamin C ay itong siling labuyo nga. Na kung saan lang tumutubo. Ganon kahalaga ang ating kalupaan. Kaya tayo ay magmamasid palagi at ating babantayan ang ating bansa. Kasi nga, sinakop naman tayo doon sa West Philippine Sea. Ang mga bahay ng isda doon ay sinira na nga ng mga Chino. Nagtayo na sila doon ng kanilang sariling isla. Kung saan yan ay mga bahura yan, kung saan nangingitlog ang mga isda. Kaya galit na galit ang buong mundo
Dahil paano pa magkakaroon ng natural habitat ang mga isda? Yung mga isda, kahit na sa ating lugar yan nangingitlog, lahat naman yan ay lalangoy-langoy lang yan at aabot na yan kung saang bansa. Kaya nagkakaroon pa rin ng supply ng maraming isda. Kagaya ng sa Japan, sa Taiwan, meron silang maraming isda din dyan. At yan, nanggagaling yan, hindi lamang doon sa bahura nila. Kasi may mga bahura din sila doon na ang mga isda ay palipat-lipat lang din. Kasi magkakapit bahay lang kasi yan eh. At hindi lang hanggang dyan. Part of the natural marine cycle are the bigger fishes. Yung mga dugong, yung mga balyena. Kaya dapat nga nating pangalagaan ang natural cycle, natural marine habitat. Ang mga Tsino, wala sa kanila yan eh. At napansin natin na wala sa kanila mga kukutiyan. Kasi nga, napansin natin, even during the time of Mao Zedong, ang mga ibon doon ay pinapatay nila. Naalala niyo yung isang mahabang documentary about environmental degradation, kung saan napapanood natin doon ang mga pinapatay na ibon doon ng mga Tsino ay gabundok sa kapanahonan ni Mao Zedong. That's why until now they are suffering a natural environmental imbalance because of that, yung China. Tapos ang lakas pa ng kuan nila doon, ang lakas pa ng building construction nila, kung saan-saan nagkaroon ng kasiraan sa ating environment ang ginagawa nila. Wala sa kanilang pag-iisip 'yan, yung environmental concerns, wala sa kanila 'yan. Tingnan, makikita mo 'yan hanggang ngayon doon sa West Philippine Sea, kung paano nila sinisira ang mga bahura natin diyan. Kaya nagkakaroon tayo ng baka darating ang panahon, kukulangin na ang supply ng mga isda dahil sa ginagawa nila. Ngayon, ang binabantayan talaga natin, itong bahura natin sa Tubataha. Kasi yan, sabi ng mga biologists at saka marine experts, Tubataha is the center of marine biodiversity all over the world. Diyan tayo number 1. Diyan number 1 ang Pilipinas sa kasaganaan na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus, ng ating Diyos. Kaya dapat tayo ay magmamasid at magbabantay sa ating, ang nakikita ko, may kahinaan kasi din tayo eh. Napakaseryoso ng mga pangyayari sa ating bansa, pero anong makikita mo sa mga leader natin? Pangiti-ngiti lang. Kung ano ang pinapanood, tapos pangiti-ngiti lang. Hindi ba tayo maaalarma yan sa mga pangyayaring yan? The enemy is already inside the gates, not outside the gates. At inumpisahan na nga ng China yan dyan sa West Philippine Sea. Pero ngayon, ang number 1 problem pa rin, ang numero 1 problema pa rin, kasi lahat, pag nagkakaroon ng yan ay nagiging leader sa ating bansa, ang unang iniisip niya ay sarili eh. Kasarili eh. Kaya tayo hanggang ngayon ay naungusan na nga tayo ng Vietnam eh. Naungusan na tayo ng Vietnam. Malakas ang progreso ng Vietnam. Noon, bago sila ang pinakahuling nagkaroon ng giyera. Pati yung South Korea, nagkaroon din ng giyera dyan. Pero bakit sila malago? Bakit umaasenso? Kasi dito sa ating bansa, ang iniisip natin pag politics is the brother of corruption dito sa bansang ito. At tinatawag pa nga nila yung political cycle. Doon sa kanila, politics is the science of good governance.
Kaya umasinso ang Singapore. Because that is how they treat politics. It is a science of good governance. Dito gusto nating sirain ang mukha ng politics kasi nga gusto nating magnakaw. Yung mga leader natin, hindi tayo. Tayo ang palaging medyo dihado tayo palagi. All the 113 million population of the Philippines, dihado tayo dyan. Dahil nga iba ang pag-iisip ng ating mga leaders. Kaya ngayon, kaharap natin ang isang malaking dragon dyan sa West Philippine Sea. Anong ginagawa natin? Meron nga tayong modernization sa ating armed forces. Pero wala na, huling-huli na tayo. Diyan na yung dragon. Kaya nga tayo, dapat, hanggat maaari, dapat ay pagtitibayin natin ang sarili nating armadong puwersa. At dapat matuto tayong manlaban kahit wala tayong, with or without an ally, dapat matuto tayong ipaglaban ang ating sariling bansa. Kagaya ng ginagawa ng Israel. Iiwanan mo yung Israel. Ngayon, kaya nila yan. Kaya nilang paninindigan, kaya nilang ipaglaban ang isang napakaliit na bansa ng Israel. Bakit? Kasi their politics is good governance. Hindi ko naman sinasabi perfecto lahat yan. Pero dito, napakasidhi ang mga pangyayari sa politics dito. Napakalaki ang issues sa mga nakawan by the billions of pesos. At hindi pa natin nahalungkat lahat yan. Aabot yan ng trillions of pesos na sana ay sa mga perang ninanakaw ng mga politiko noon pa ay dapat nagkaroon na tayo ng isa sa pinakamalakas na armadong puwersa dito sa buong Asya. Iyon ang problema natin sa bansang ito. Kaya dapat tayo ay palaging nagmamasid at ating pag-aaralan yan, mga politikong yan. Kasi walang ginagawa. Tingnan mo, mga kababayan natin, hirap na hirap. Sila, ang saya-saya nila doon, patawa-tawa lang sila. Dami nilang pera. Wala naman silang ginagawa. Wala tayong makikita na. We cannot see a solid stand on what we should do with our problems against China. Unlike Israel, paano ang Israel? Ang Israel, meron ng Iron Dome. Tayo, umaasa lang tayo dito sa mga Patriot missiles ng United States of America. Pero napakahalaga sa ating bansa na dapat tayo ay nakatayo kahit na mag-isa lang. Tayo ay tatayo kahit na mag-isa lang. Lalo na sa usaping ating depensa ng ating bansa. Gaya ng ginagawa ng Israel. Ganon yan eh. Kasi ang giyera, noon pa yan, andyan na yan. Even in the olden times, even in the medieval times, andyan na yung giyera. Kasi nga, ang mga tao, ang sangkatauhan ay maimbento kung ano-ano ang ginawa para sa isang simpleng buhay natin sa mundong ito. Ginagawa nating mahirap. Kaya nagkakaroon ng giyera. Covetousness kasi yan eh. Hindi ba kontento kung ano ang nasa kanila? Eh napakalaki na nga ng China eh. Tapos pupunta pa yan dito sa Pilipinas para sakupin niya. Yun naman talaga ang gusto niya eh. Ang main target ng China hindi ang Taiwan. Ang main target ng China ang Pilipinas kung saan mayaman ang ating lupain. Kasi nga, mauubusan na yan sila. Ang dami pa nilang 1 bilyong population kaya yan. Sobra pa. Yung katabi niyang India, ganon din. Mas maliit sa kanya pero 1 bilyon. Pero ang India, tumutulong yan sa atin. Ang Israel, tahimik lang yan pero tumutulong din yan sa atin.
Kaya nga lang, meron silang problema doon na dapat rin silang tulungan. Kasi nga, ang sabi ko pa nga, ang Israel, pag yan ang paalisin mo sa Israel, if you will annihilate Israel, if you will erase, if you will wipe out Israel, kung paalisin mo yan sila dyan, wala na silang ibang mapupuntahan kasi yan lang ang bansa nila, kagaya natin. Kung pinapaalis tayo dito ng mga Chino, wala tayong ibang mapupuntahan. Ang Israel ganun din. Samantalang yung nakapaligid sa kanya, 10 times bigger. Isang bansa lang dyan na Arabo is up to 10 times bigger than Israel. Ngayon, bakit mo pahatiin yan? Gusto kasi nila, yung mga galit sa Israel, hatiin ang Israel para magkaroon ng katiwasayan sa Middle East. Hindi yun ang solusyon eh. Although that can be considered as one of the human solutions. But if you will talk of Israel, the center of prophecy, kung lahat ng istorya sa Biblia ay tungkol sa Israel, that is why they are the center of prophecy. Any partition you are talking about is not the solution because those things that are serious, those matters that are serious involving Israel is in the realm of God. Kaya, ang solusyon dyan, talagang manatili ang Israel. How can they accomplish their rule as the center of prophecy, as a prophetic nation? Kasi dyan natin mababasa ang galaw ng Diyos sa mga pangyayari sa Israel. Kaya kami we stand with Israel at hindi tayo papayag na hatiin ang Israel kagaya ng kagustuhan ng mga karamihang bansa na nasa United Nations. Alam natin, masidhi ang mga pangyayari yan, very bloody. We know how we feel. The countries who voted for the partition of Israel, we know how they feel. Pero tayo dito sa bansang Pilipinas noon, tayo ay mayroong sarili nating genocidal problem. Mismo, dyan lang sa Metro Manila, dyan lang sa Manila mismo, Manila. Intramuros, yung mga lugar na yan, yan ang sirang-sira. Ilan ang napatay dyan ng mga kabataan, mga babae, mga Pilipino, ilan ang napatay sa mga civilian lang, hindi kasama yung mga naka-uniforme. Ang dami. 100,000. 100,000, more than 100,000 ang mga namatay dyan. Doon nga lang sa gera ng Gaza Strip, libo lang. 1,000, 2,000, 3,000 lang pinag-uusapan dyan. May nagkaso ba sa Japan? Yung mga nawalang mga kabataan natin at hirap na dinanas ng mga kababaihan natin sa Manila, hindi mo na mapapalitan ng bayad yan. Kaya nga lang, we have re-established our identity as Asians with Japan. Ngayon, hanggang ngayon sila pa rin ang lamang eh. O, tingnan mo sa mga kalsada kung ano ang mga binibiling kotse ng mga Pilipino. Lahat yan, Japanese made. Iilan lang dyan, Korean. Bago lang kasi ang Korean. Economically, in our bilateral trade with Japan, sila pa rin ang lamang. Lamang pa rin ang Japan. Kasi nga, meron tayong economic relations with that country. At sa ngayon, tumutulong na rin sila sa atin. Pero sa ating pagiging, yun nga ang ating pinapaalam sa mga tao. Gusto natin na, gustong-gusto ng mga leaders natin na corruption and politics are one. Yun ang gusto nilang ipaabot. Kaya,
kahit sa daming nakawan dyan sa gobyerno natin, ay isang bansa pa rin tayo. Pero tayo naman, mga maliliit na tao, ang nahihirapan. Tingnan mo, magmasid ka, mag-obserba ka. Mga pinakamahirap na tao nandito sa Pilipinas. Tayo dapat sana ang isa sa mga pinakamayaman ngayon sa buong Asya. Tingnan mo ang Israel. Kasing laki lang ng ating Palawan yung Israel. Tingnan mo. Napakasagana ng buhay nila doon. Disyerto nga lang yan . Nung nagsibalikan ang mga Hudiyo dyan, mga Jewish people, during their, after the diaspora, and after the Holocaust, as promised to them by the God of Abraham, Isaac, and Jacob, they had this ingathering from the east to the west, from the north to the south. They were gathered again to go back to their homeland as promised by the God of Abraham, Isaac, and Jacob, and Yeshua, Messiah. Yun ang pangyayari sa Israel. Kaya tayo naman ay hindi lang dito basta tatayo for Israel. We stand with Israel and we defend Israel. Kasi nga, yan ang bayan ng Diyos. At intindihin natin na ang sinabi ng Panginoon, wala tayong, hindi problema natin. Sabi ko nga, it is in the realm of God. Kung may pagkukulang ang Israel, I am not saying that they are a perfect people, they are a perfect nation. I'm not saying that. But any issues involving Israel, it's not only human, it's not only mundane, it is in the realm of God. At kagaya ng sinasabi sa Biblia, honor your father and your mother, even if they are not honorable. Basta yun ang sabi ng Panginoon, yun ang kanyang commandment. Dapat papurihan ang ating mga tatay at nanay. Yun ang alam natin bilang isang bansa na tayo ay closely knitted family. The Filipinos are closely knitted families. And we honor our parents. Kung sa Israel naman, ang sinabi ng Panginoon sa atin, that's why it is in the realm of God. Kasi nga ang sabi niya, kung wala tayong magagawa for Israel, manahimik na lang tayo. Kasi nga, ang magiging kalaban natin ang Panginoong Diyos mismo. Ito kasi ang sinabi ng Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. At yan din ang kinikilala nating Diyos bilang mga Kristiyano. Unang-una, ang ating pagkikilala sa Panginoong Hesukristo, Yeshua, Messiah. Kaya nga tinatawag tayong mga Kristiyano. Yun ang nakasaad noon pa na those who will bless Israel will be blessed, and those who will curse Israel will be cursed. Kita naman natin ngayon pinapahiwatig naman natin there is an act of God involving Israel in the Middle East. Kaya wala tayong laban dyan. Huwag ninyong hatiin ang Israel. Kasi nga, hindi mangyayari. It is very hard for them to fulfill their role in this end times as a prophetic nation of God if they are divided. That's why we need to bless Israel. Kayo dyan, kung wala kayong magagawa, hindi naman ninyo matutulungan ng Israel, manahimik na lang kayo. Do not bash. Do not curse Israel. Yan ang tatandaan ninyo. Kasi masama talaga ang pangyayari. It is in the realm of God. God bless Israel. God bless the Philippines. And God bless the nations.